Walong mga sikat na artista na nagtrabaho sa food industry na di mo pa nalalaman. Sino-sino sila? Tingnan ang mga detalye. Marami sa mga artista ngayon ang sikat na ngunit marami ang hindi nakakaalam kung ano ang kanilang pinagdaanan bago maabot ang rurok ng kasikatan. Narito ang ilan sa mga sikat na artista na naging food attendant o waiter bago sumikat. Si Ronnie Liang. Bago si Ronnie Liang ay naging aktor na pilot, nagsuot siya ng maraming sombrero bilang waiter, delivery man, service crew sa McDonald's at salesperson sa Video City upang matapos ang kanyang pag-aaral. Sa isang exclusive interview sa kanya ay binahagi ni Ronnie ang kanyang simpleng simula na binanggit kung paano niya nabalance ang 6 na trabaho upang punduhan ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Si Martin Rivera. Bago siya naging concert king ng Pilipinas, si Martin ay nagluluto ng mga burger sa kanilang pamilya o family-owned restaurant sa Hawaii. Lumipat ang kanyang singing career sa Manila and the rest is history. Si Isabel Daza. Ibinahagi ng It Mom na si Isabel Daza na noon ay nagtrabaho siyang service crew sa McDonald's dahil sa kanyang pagmamahal sa fast food. Sa isang episode ng Gandang Gabi Vice noong May 10, 2015, ibinahagi ni Isabel Daza na ito ay isang mahirap na trabaho at aniya nga ay sobrang hirap as in sobrang pagod. Kamakailan, ang fan campaign na kanyang pinamumunuan para sa isang domestic helper na inabuso ay nag-viral at naging usap-usapan. Marvin Agustin. Si Marvin ay nagkaroon ng mahabang listahan ng iba't ibang trabaho bilang driver, mascot, clerk at waiter para sa Tia Maria sa Alabang noon. Ngayon, isa siyang kilalang restaurer sa bansa. Noong September 1 this year, nadagdagan pa ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagdagdag ng isang modernong Indian kitchen at bar, ang Tanggong Tandoor. Si Richard Gomez. Si Richard Gomez ay nagtrabaho bilang bahagi ng service crew sa McDonald's nang siya ay matuklasan ng yumaong talent manager na si Douglas Quijano. Noong panahon niya na sa McDonald's, si Richard ay sumama pa sa isang advertisement noong dekada 80 upang hikayatin ang mga estudyante na sumali sa kanilang grupo. Matapos ang kanyang pagtuklas, pag-uumpisa ang kanyang karir sa pag-arte noong 1984 sa pelikulang Hindi Mo Ako Kayang Tapakan na nagmarka bilang simula ng kanyang matagumpay na karera sa pag-arte. Nagtungkulin din siya ng mayor ng Ormoc mula 2016 hanggang 2022 at kinatawa ng 4th District ng Leyte mula 2022. Si Jericho Rosales. Sa kabila ng maraming matagumpay na TV series at pelikula sa kanyang portfolio tulad ng Pangako Sa'yo noong 2000, The Legal Wife noong 2014 at Bridges of Love noong 2015, mahirap isipin na ginawa ni Jericho ang mga simpleng trabaho. Gayunpaman, sa murang edad na 14, nagtrabaho siya sa iba't ibang odd jobs upang tulungan ang kanyang mga magulang sa pagtustos ng kanilang simpleng pamilya. Naging fish vendor si Jericho sa Concepcion Market sa Marikina, isang barker sa jeepney, miyembro ng service crew sa isang pizza chain, at sapati na rin sa personal driver. Naging kilala siyang aktor at endorser pagkatapos sumali sa Mr. Pogi Contest ng Eat Bulaga noong 1996. Si Coco Martin. Kahit na ngayon ay tinuturing na King of Philippine Television si Coco Martin, nung siya pa si Rodel na Cianceno, nagtrabaho siya sa Max's Restaurant sa Fairview. Natuklasan siya sa restaurant habang naglilingkod bilang isang server. Nagsalita siya tungkol sa kanyang full circle moment nang siya ipakilala bilang brand ambassador nito noong 2013. At si Piolo Pascual. Nung si Piolo Pascual ay nasa high school pa, nagtrabaho siya bilang isang waiter. Ang kilalang kapamilyahang at aktor ay naging producer at noon ay paman ay isang security guard. Nakilala si Piolo at sumikat ng gusto matapos naging gampanan ng papel ni Brian sa kapamilya hit series na Esperanza kasama si Judy Ann Santos. I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang bcgram.net para sa mga latest happenings.